makikita po natin na dalawang low pressure area ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Yung isa po ay nasa may kanlurang bahagi ng Coron sa Palawan. Itong low pressure area na nasa may kanluran ng Palawan ay medyo halos unlikely na po, no, or wala nang halos posibilidad na ito ay maging bagyo, at ito'y kikilos po palayo pa rin ang ating bansa posibleng bukas sa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility, or maaari itong malusaw habang lumalapit sa may bahagi ng Vietnam. Ang isa pa nating minomonitor ay ito ay na-develop lang po kaninang bandang alas 2 ng umaga, ay itong low pressure area na nasa may hilaga-silangan ng Huban sa lalawigan naman ng Sorsogon. Sa ngayon po, no, base sa pinakauling datos natin, in the next 24 hours medyo maliit pa yung tsansa na ito ay maging bagyo, at kikilos ito pahilagang kanluran sa mga susunod na araw. At habang kumikilos ito palapit ito sa may Northern Luzon, ay hindi natin inaalis na yung posibilidad maaari pa rin itong maging bagyo in the next few days. Kaya patuloy natin mo-monitor itong nabuong low pressure area sa may silangan ng Bicol region. Inaasahan natin na itong trough o yung mga kaulapan na dala ng low pressure area sa may silangan ng Palawan, sa may kanluran po ng Palawan, at gayon din itong low pressure area na nasa may silangan naman ng Sorsogon ay magdadala ng malaking tsansa ng mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Habang dito sa may Mindanao, inaasahan natin ang muling epekto ng southwest monsoon o habagat na siya magdadala naman ng mas malaking tsansa ng mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may northern and western part ng Mindanao. So makita po natin halos marami pong weather system na nakakaapekto sa ating bansa. Nandyan din itong easterlies o yung hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na siya naman magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan partikular na sa may bahagi ng Cagayan Valley region.